Ano to, isipin nyo, lahat tayo walang nagawa. Lahat ng milyon-milyon Pilipino na kaya naman palang mag-rally ngayon, all over the world, sana napaaga, no? Nung inimbestigahan pa si Digong sa Senado, yung inimbestigahan pa si Inday Sara sa Senado. Bakit yung gali natin Pilipino kung kailan pa yung last moment, last resort, doon pa magtatayuan ng mga Pilipino? Well, sana magtuloy-tuloy na lang kayo. Move forward, move forward. Mag-unite kayo mga kababayan. Para matapos ito. Hindi yung iyak-iyak, angas-angas, tapang-tapang, and then wala naman. Yung iba man nagsasalita sa SOCMED, mga keyboard warrior, nasaan ka na? Kayo, nasaan kayo? Diba? Yung mga lumalabas, maraming salamat sa paglabas ninyo. Maraming salamat. Huwag kayong magsasawang lumabas. Huwag kayong magsasawa na lumaban. Itaguyod ninyo. Ipaglaban ninyo karapatan ninyo. Lagi naman sinasabi, we the sovereign Filipino people. So yun, we the sovereign Filipino people. Hindi yung sila, the sovereign president, the sovereign government, the sovereign armed forces, the PNP, sovereign Torre. Hindi. It's we, the sovereign Filipino people. They have violated the Constitution. They continue to violate the Constitution. And everyone is waiting for someone to stand up. Nandun tayo. Naging tayo lahat. We're waiting for somebody, a political figure, to stand up. Kung pwede nga, isang artista, tumayo ka na lang eh. Kayong mga tumatakbo ng eleksyon, tumayo kayo. Kayong mga nasa posisyon ngayon na pro Duterte, tumayo kayo. Kayong mga nasa armed forces, tsaka yung mga nasa PNP, na sa tingin nyo, mali yung ginagawa, tumayo kayo. Buti pa yung corporal eh. Corporal sa PNP eh. Si Pontillas eh. Maingay siya, tumatayo siya. Hindi bali siya matagal sa servisyo. Hindi bali siya kasuhan, tumatayo siya. Ang daming general. Ang daming colonel. Ang daming lieutenant general. Major general. Lahat, yung mga retired, nagpe-pensyon kayo, wala kayong pakialam. Ilan lang yung nakikita na visible na nagsasalita. Tapos itong gobyerno na ito, babanatan nyo ng mga inciting to sedition, inciting to ek-ek na yan. Kayo inciting to rebellion, kayo. Because yung ginagawa ninyo, it will only result to people of the Republic of the Philippines standing up and rebelling against this government. Yun yung mangyayari dyan. Sa susunod kong vlog, magkukwento pa ako. Pero ngayon, ang gusto kong pag-usapan pa yung yung kunyari kala Ed Anyo. Mista ko yun. Class 83 yun. Kilala ko yun. So, after na nagsalita si Ed Anyo, kasi una, naglabasan yung mga sinasabi na si Ed Anyo, pinagkalulululo si Digong, walang kwentang traitor. Mista, traitor ka raw. Malutong yan Mista, traitor ka raw. Sabi pa ng iba, namo. Yun yung sabi ng iba. Hindi ako. Ang tinatanong, ako isa lang tanong ko, Bok. All right, sir? Yan, tanong ko. All right, sir? Kasi may nagtanong sa akin, kung ikaw yung nasa posisyon ni Ed Anyo, assuming na inano ka, parang nilaglag ka, no? Ginawa ka ng kwento. Abay, ako magagalit. So, sasapakin ko, yung nagsabi noon, putang, penging inumin. Penging inumin. Bawal magmura, sabi ng doktor. Bawal magmura. Puso. So, ang doon, sasapakin ko talaga. Sino ba nagsabi nun? Sino nagsimula nagsabi nun? Halika. PI ka. Puta, PI ka. Bakit mo sinabi yun? Kung hindi totoo, sasapakin ko talaga yun. Isang sapak na gano'n, hayaan mo magdugo yung ilong ba? Sige, demanda mo kung gusto mo. Pero tarantado ka, pabulaklakin ko yung bibig. Gano'n. Sabay,
magre-resign ako. Magre-resign ako pagka ganon. Putya, nagtatrabaho ko ng maayos, tapos nun, nagtatrabaho ko ng maayos, tapos nun ganon. Professional, delikatesa. Mag-resign ka. Ganon na lang. Para linisin mo yung pangalan, no? Kasi tingin niya sa'yo ng taong bayan, sinungaling pa. Oh, kaya nga all right sir eh. wag ka sasagot ng okay Sa amin kasi sa PMA, pagka tinanong ka, challenge ka ng all right sir, parang sinasabi mo, nagsasabi ka ba ng totoo? O nagsisinungaling ka? Pag sinabi mong all right sir, ibig sabihin, it's a challenge na if you're telling the truth or not. Kasi doon, 5 points of all right, no? 5 points of all right sa pag-challenge sa kwarto pagka-study period, no? Narcotics or drugs, tapos nun hazing, tapos nun limits, tapos nun ano ba, gambling, alimutan ko isang point so 5 points yun. Ang ano doon, pagka sinabi knock, is this room all right sir? Sabihin ng floor inspector. Sasabihin namin, all right, sir. Pagka merong hindi all right doon, kahit isa, 4 na members ng kwarto, merong isa, pinugbog, except for cadet sa Namagan, we are all right, sir. Ibig sabihin siya, hindi all right. Kasi pag nagsabi kami all right, nag-tolerate kami doon sa mali. Kaya, yung mga nakakaintindi, mga PMAer, bista namin, ang ano dyan, Bok-ed. All right sir. Hindi yung masirasabi ng mga iba na bugo-bugo. Hati ngayon ang PMAer eh. Iba kampi kaya nyo, iba kampi doon sa kampo ni PRRT. May nakausap ako na ano ba talaga yung grupo nyo? Tinatanong ako, ano ba yung talaga grupo nyo? Sa amin, sabi ko, sagot ko, sir, constitutional kami. Oo, constitutional kami. What is the Constitution say? O, teka muna. Sabi ko, agree muna tayo. Ano ba nangyayari? Gago tong ginagawa ng gobyerno. O, gago tong ginagawa. Mali. Merong mali. Inaabusin konstitusyon, ninanakawan tayo, may nagdodroga. Okay. Corrupt. Okay. So, agree. Ngayon, kung kunyaring corrupt, lahat corrupt. May narrative ba na si Sara daw ng corrupt 125 million. Dapat i-explican niya yung 125 million. Tapos sabi ko, hindi pwede. Di sinabi na nga ng COA, walang problema eh. Hayaan nyo, bakit tayo lahat gusto maging COA ngayon? Pati Congress gusto maging COA. Oh. Lahat gusto mag-COA. Hindi tayo COA. May nagtatrabaho dyan, may binabayaran tayo para gawin yan. Ang sabi ng COA, wala sisilip na problema doon, hindi Sara. 120 million. Question. Ano yung 2 billion? Sa travel expenses ng travel allowance ng Congress. Wala pa nag-explain hanggang ngayon eh. Ano yung billion na pinentong ginto? Walang nag-explain hanggang ngayon. Yung confidential fund ng 400 agencies of government, hanggang ngayon wala nag-explain. Yung mga PI na yan ng billion, yung mga insertion, yung 2025 budget, mga animal kayo, ang daming pera na may question, yung Arliga Fund, yung PhilHealth Fund. Concerned kayo sa corruption. Tapos dinadawit pilit si Inday Sara, 125 million, as if siya lang ang may problema sa korupsyon. Siya lang, at yung Duterte, nung nandun sa Hague, sila lang may problema. Pamilyang Duterte. Bakit sininggan out ang Duterte sa korupsyon? Kayo mga korap, resolution number 10, lahat kayo Kayo pumipirma resolution, nasa resibo nyo. Kaya nga, bakit ganon? Bakit kayo, mga kababayan, mga politiko, mga kalyado ng administrasyon, at yung mga popo talaga, walang paki, mga troll at mga vlogger,
na campus administration, bakit baliwala sa inyo yung bilyon, agitap, trilyon na question mark in the guise of corruption, and then nakapokus kay Inday Sara na 125 million. When in fact, in truth and in fact, sinabi ng COA, walang problem. So, ano yun? So, mga kababayan, simple lang explanation doon. All of this is a political exercise na gustong burahin ang mga Duterte. Now, sasabihan ka, ililabel ka, maka Duterte ka, wala mangyayari sa inyo, mga Duterte kayo, mga Duterte. Hindi pwedeng walang mangyayari because ang Duterte, 90% ng mga tao sa Pilipinas ay maka Duterte. Bakit kayo maka Duterte? Bakit maka Duterte marami? Bakit hindi na lang tayo maniwala doon sa 10% na sinasabi, gago mga Duterte? Kasi ang Duterte may pinakita na 6 na taon sa Pilipinas. Yung si Dico may pinakita na improvement. Tapos sasabihin, nagnakaw yan, nagnakaw. Pakita bang account niya? Sus Mario Joseph. Yung nandito nga ngayon, di pa tapos yun, ang daming ninakaw eh. O hindi issue? Kaya nga, when you hear people na nagsasalita na pinupunteriya ang Duterte at sila lang ang korap, merong problema yung tao na yan. Something's wrong. Something is wrong with what, how they are thinking. Why? Either na naniniwala sila sa naratibo, misinformed sila, tulog sila, pingi, pipi, o kundi kaya sila may kanya-kanyang agenda. Yun lang yun. Mahirap yung ganito. Kaya nga sabi ko mag-civil war na lang kaya tayo. Panoorin na lang natin to, pabayaan na lang natin to, hayaan na lang natin, matulog na lang ako. Total lintik na yan, magsisihan pa mga tao panoorin na lang natin kasi sabi ko, 90% pro Duterte, 10% pro BBM. Mag-cancel out yan. 80 million, matira, 10 million, patay. Ganun lang parang yan Democracy wins, di ba? Anong democracy? Majority of the people. Ilan yung Duterte? 90%. Ilan yung pro Bongbong? 10%. 90 million, 10 million. Niround up ko lang, 120 million, ano yung 80%, 10%, 12 million, so 108 million. To be exact, 108 million ang pro Duterte, 12 million ang pro Marcos. Masusunod ba yung 10 million at 12 million na Pilipino o 10 million na Pilipino? And then, yung all the rest, wala. Susunod doon sa 12 million, di ba may balik doon? Hindi demokrasya yun. Authoritarian yun. Dictatorship yun. Komunista yun. Kasi pagka yung nakakarami, hindi masusunod, wala. So ngayon, sinusupel. Now, si Marcos ang gobyerno. Mga kababayan, Ito si Marcos, ito yung gobyerno. Ito yung bahay ng Marcos. Meron 2 poste na matibay dyan sa bahay na yan. AFP, PNP. Yan 2 poste na yan ang nagpatibay sa administrasyon. Ang gamit na gamit yung PNP. Yan 2 poste na yan. Pagka yung intensyon ninyo, rally at inaambisyon ninyo, nakikilos ang AFP at PNP. Kung ang mga pinuno ng AFP at PNP ang sabi ay, we are apolitical. We will follow the chain of command. We will uphold the Constitution kahit ninanakawan na tayo. Kahit yung Constitution, pinaviolate na tayo. Leche. So, ito hindi mag-iiba dahil sa 2 poste na yan. Kaya kayong mga leader,
ilagay nyo sa isipan ninyo. Lahat kayo. For that matter, lahat kayo, mga leader. Lahat kayo ng grupo. Lagay nyo. Sino ang tinatarget nyo? Ito, si Bongbong. Si Bongbong. And he can easily defend himself by getting the service of the AFP and the PNP. He will call, he will use the powers vested in him by you. Binoto nyo eh. Vested in him as the President of the Republic. And it's so convenient because they will follow the chain of command. May mali. Kasi yung chain of command ends doon sa Presidente. Yun yung dapat i-correct natin. It ends doon sa Presidente. The chain of command should start with the people. With the sovereign people. Yun yung mali. Yun yung butas. Kasi pagka yung chain of command hanggang sa taong bayan, walang problema. That's why kinakailangan natin yung sinasabi ko na Council of Elders at any one time, 24/7, represented ang taong bayan by the Council of Elders so that the power resides in the people and pinahiram lang yan to sa Presidente and all these three branches of government, Judiciary, President, Executive, and Legislative, damdalay, pinahiram. At the chain of command starts with the people. Yun dapat nalinawin natin kung magbabago. At kung sino man ang mamumuno sa bansa, siguraduhin nyo, maitayo niyo yun, yung Council of Elders. Siguraduhin nyo, para hindi tayo magkaproblema. So at any point in time, ang tao pwede sabihin, gago ka, animal ka, magpa-hair follicle plus ka. Kung hindi, papalitan ka na. Armed Forces, sira-ulo kang general ka, at katumatang ka pera. Ano ka? Meron ka bang, we will support you. We will support you. Kita sa video, no? So, ano gagawin nyo? Titirahin yung taong bayan because you are following the chain of command. At ito, na-break eh. There's a break in the chain of command right now. The chain of command should be starting with the people. Because all of you in government, you are empowered by the people. Saka nakakita, yung chain of command, sisimula sa Presidente, tapos lang yung taong bayan na siya nag-alal sa inyo, siya naglagay sa inyo, siya nag-ratify ng konstitusyon, wala sila. Hindi sila masunod. Kaya ngayon, ngak-ngak ang taong bayan, iyak-iyak, rally-rally. And you are now hoping na matatapos ito. Paano matatapos to? Subukan yung lusubin ng Malacanang. Subukan nyo. Subukan nyo. Raratrating kayo. At kung kayo lulusob sa Malacanang, siguraduhin ninyo, suppose, lulusubin nyo yung Malacanang, siguraduhin ninyo yung PSG, hindi kayo babarilin. At siguraduhin ninyo na yung mga leader, kayong mga leader, kayong mga politiko, kayo na sa harapan, hindi yung taong bayan ang sa harapan. Kayo ang mag-lead ng taong bayan. Madali kasi mag-lead eh. Madali. Ang mahirap, pagka iyakan na, pagka may namatay na, mahirap mag-explain sa mga kamag-anak nung namatay na tao. Siya lang ang breadwinner, sumali siya kasi feeling niya kailangan siya tumayo para sa Pilipinas. Nahagip ng bala, napukpok, namatay, nag-teargas, inatake sa puso. Mahirap mag-explain sa pamilya kasi ang sasalubong sa'yo, panailuha ng asawa at ng mga anak na makita mo, bubugin pa rin mga sino magpapalapit doon. It's so easy, mga kababayan, it's so easy to say, tapusin na natin ito. Tanggalin na si BBM. It's so easy to say that. And I hope you all lead, I hope you all stand together kung gano'n ang gagawin nyo.